May mga bago tayong piyesa for the CVT ng ating ADV 160. Pakita natin. Intro. No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? If I find my way home, yeah. So para makabit natin ang ating CVT parts, kailangan muna natin alisin syempre yung CVT. Kailangan natin buksan. Gamit lang tayo ng 8mm na socket. Tapos gumamit ako ng extension. And maliit lang to, 1/4 size ng ratchet. Buksan natin yan. Tara. Pagpabukas is counterclockwise. Yan. Para naman ma-open itong side na to, kailangan mo ng allen. Kailangan mo gumamit na to. Yun. Make sure lang na safe yung paglalagyan mo ng mga bolts na makukuha mo. Ito na yung mga bolts ng cover. Tapin na natin to sa lugar na hindi siya mawawala at secure. Ngayon naman, tatanggalin natin itong cover na to. Yan, ito. Ipipinch mo itong part na to. Itong cover na to. Ipipinch mo siya. Naalisin natin to. Ito. Dahil ginamit natin to. Yan. Papasok mo lang siya dun sa clip na to. Yan. Dito. Bali, ang motion yan, pag ganyan. Para madali siya maalis. Tapos hugutin mo. Tapos ito, i-move na natin to. Move lang natin tong ganyan. Para maalis natin. Yan. Ganun lang. Naalis na natin to. Tabi na natin. Ang sunod naman natin gagawin, isalisin natin tong mga bolts na to. Ang magkaiba lang dyan is itong tatlo na nasa dulo. Yan. Itong tatlo na to. Yan ang pinakamahaba. Actually, itong pinakamahaba. Pero sa palatandaan, itong tatlo, yung mahaba sa the rest na to. Yan. Tara, alisin na natin. Hindi mo pala ito maaalis dahil meron ditong nakapasok na isa. Kaya kailangan natin gumamit ng maliit. Alisin ko lang yung extension. Tapos yung bit. Tapos dito na, socket. Yun. Obrang-obra. Yan, naalis na natin yung ating crankcase cover. Ito yung pinakamahaba. Yan. Which is nandito siya sa gitna. Yan. Tip nga pala, pag diba nabuksan niya na, itabi nyo to. Ito yung pinaka, niya dito, parang locking niya dito, na maglalak siya. Dalawa yan. Isa dito sa likod. Yan. Tapos isa dito sa harap. Yan. Ito yung sa likod. Ingatan niyo na mawala. Tapos ito, meron siyang parang lining yung pinaka crankcase. So kung first time mag-ano, ingatan na hindi masira or maipit. Tapos ito na yung pinaka CVT natin. Yung linis niya, saktuhan lang. Kakapalinis na pa lang kasi natin ng 5,000. Mga pa 6,000 nun. Kaya ito. Belt natin, okay pa. Bell natin, medyo ube na siya. Pero ang importante dito is hindi siya ube.
hindi ube yung ating bell. Kaya okay lang siya. Walang problema. Ngayon, alisin natin to para malagay natin ang mga piyesa na ilalagay natin. Yan. Unahin natin tong bell na alisin. Para madali natin siya maalis, gagamit ako ng impact wrench. Pero kung wala ka naman impact wrench, okay lang. Basta kailangan mo ng 19mm na socket. Mas recommended ang socket para hindi siya magbilog. Tara. Yun. Naalis na natin yung bolt para dito sa bell. Huwag mong kakalimutan na meron siyang yan, washer. Itong may marker, yan yung nakaharap sa'yo. Medyo may gabok na yung bell natin pero okay pa to. Tsaka ube na, pero okay pa siya. Hindi pa siya bengkong. Gagamitin pa rin natin to. Gamit tayo ng brush para maalis yung ibang mga dumi-dumi dito. Para malinis siya kahit papano. Sunod naman nating alisin is itong nut sa drive face. Gamit ka ng 22-bit na socket. Naalis na natin yung sa drive face na bolt. Ganun din, itong makinis na side, yung nakaharap sa pulley. Tapos itong magaspang na side, ito yung nakaharap sa'yo. Check natin ang ating panggilid. Okay pa siya. Okay pa yung panggilid natin. Wala pa siyang Okay pa yung panggilid natin. Wala pa siyang alon. Wala pa siyang any marks na Dahil bago din naman to. Kaya I'm expecting na hindi pa siya ganun ka worn out. Yan. Brushin lang natin para konti lang yung gabok niya. Pag nagpalinis tayo or naglinis tayo ng ating CVT. Tingnan natin dyan sa tabi. Tapos hatakin na natin tong torque drive. Yan. Una nating i-check is itong belt. Yung belt natin okay pa. Okay pa yung belt natin. Yan. Yan. Okay pa yung belt natin. Wala pa siyang cracks dito kung titignan natin sa loob. Yan. Wala pa siyang cracks, so goods pa yan, tatagal pa yan. Pero magbabaon pa rin tayo ng belt. And tignan natin ulit 8,000 odo para kung palitin na, mapalitan agad kasi mahirap maputulan ng belt. Itong belt natin, okay pa siya. Goods pa tong belt natin. Ito ang ating torque drive. Yan. Yung lining natin, okay pa yung lining natin. Hindi pa siya ganun kanipis. And ito, goods pa rin siya. Yan, okay lang. Kasi hindi naman kasi tayo naka-regroove kaya medyo makinis. And yan. Tapos itong torque drive, magabok siya. Pero yung langis, hindi naman siya nagkalat. And ito, kailangan natin repakan to. Yan. Kailangan natin repakan ng grease. Height ng pang ilalagay natin ng grease. Para hindi siya matuyuan ng grasa. Yan. All in all, okay pa yung CVT natin. And wala naman siyang any signs of parang damage. And yun, thank you Lord. And tara, linisin natin to and ikabit natin yung parts na ilalagay natin. Ito ang closer look ng ating panggilid. So okay naman siya. Kailangan natin alisan ng gabok. Pero all in all, okay pa. Ngayon, check naman natin itong back part ng ating itong HIRC. Check natin yung bola. Yan. Ito yung bola natin. Yung bushing natin medyo parang kinalawang siya. Yung bushing natin. Parang medyo kinalawang siya. Kaya lilinisan natin yan. Mukhang okay naman. Wala naman siya mga kanto. Ayan. Pero timbangin pa rin natin to. Ayan yun. Yan yung mga gabok ko. Yan. May mga gabok siya. Ayan. Brushin natin. Di pa ako masyado maglilinis ngayon. Tsaka na, alis-alis lang muna ng mga alikabok para ma-check natin kung okay pa yung panggilid natin. Ito, yung pinaka ayan parang nagkalawang siya. Ayan, yung pinaka-sigunyal niya. Parang nagkalawang siya. Ayan, madali naman palang alisin. Hindi naman siya sobrang, hirap alisin na kalawang. Kaya gawin natin, linisan natin. Alisin natin yung kalawang para hindi tayo magka-problema. Tapos yung spline natin, okay pa. Brushin lang natin to. Ito mga gabok niya. Ayan Ang dami. Hindi pa tayo magdi-deep clean ngayon. Bukas lang and palit ng piyesa. Kasi okay pa naman. Hindi pa naman siya ganun ka-dumi. Yan.
Tapos alisin na rin natin yung grasa dito. Ayan o, may grasa yan eh. Alisin natin para mapalitan. Yun. By the way, I don't recommend pala na maglinis ng walang gloves, pero depende pa rin sa inyo. Wala lang akong gloves ngayon, kaya nakarekta tayo na kamay. So ngayon, timbangin naman natin to. And let's see kung ano yung timbang niya. Yan. Timbangin natin to. Yan. 17. 17. 17. 17. Last 2. 17. And 17. Okay pa. Ibig sabihin, yung backplate, hindi niya kinakain yung bola. Kaya okay na yun. Yan. Okay, next naman natin gagawin, bubuksan natin tong torque drive para mapalitan natin yung spring and ma-check natin yung grasa niya sa loob. Kaya gagamit tayo ng 39 to 41 ata to na parang malaking socket. Tapos, nabili ko lang to sa Shopee. Yan. Tapos, gamit tayo ng extension. Tapos, gamit tayo ng impact. Okay. Yung pwersa natin dapat nandito kasi may spring recoil kumbaga. Yun. 1,200 spring nakalagay dito kaya talagang malakas ang kanyang recoil kumbaga. Yan. Tapos, ito yung natin. Okay naman siya, yung spring. Pero parang for me masyado siya matigas. Alisin natin yan. Tapos, checkin natin to. Okay naman. Yan. Tapos, check natin yung grasa. Okay pa yung grasa niya, hindi pa lusaw. Ayan o. So, okay pa yan. Pero, repakan na rin natin. Alisin natin yan. Ang lalagay nating grasa is, ito lalagay nating grasa. Gainer 8, grasa ni Cabro ba yun? Sa Shopee ko lang din ito nabili. And yan. Ang ipapalit natin dito, center spring na 1,000 RPM. Yan. Linisin lang natin to and lagay na natin. Gumagamit ako ngayon ng wipes para maalis yung mga gabok. Ayun o, ganyang karumi. Pero pwede na. Para sa next natin na pag-u-off ng CVT natin, hindi siya ganun karumi. Yan. Medyo man dumi na rin yung grease na nakalagay. Dumi na, di ba? Tapos, gagawin natin, susungkitin natin dun sa loob. Papasok natin yung daliri natin dito para anuin natin yung pin para lumawa. Yan, teka lang. Yun, ayun o. Diba, nakaluwa na siya. Bali yan. Papress lang natin galing sa loob. Tapos, hugot. Tapos, yung iba din. Ayun natin. Tapos, mahuhugot na natin tong half shave. Yan. Tapos, linisan na natin to. Linisan natin yan. Yan. Medyo malinis na siya. Tapos na tayo sa half shave. Tapos dito naman. Linisan natin to. Yan. Okay na. Pwede na yan. Ngayon, nalinis na natin ng ating torque drive. Okay na siya. Punta naman tayo dito sa clutch assembly. Yan. Alisin natin to. Para maalis natin tong mga ring, pwede tayong gumamit ng yan. Tapos, tutungkabin na natin dito. Alis na natin yung isa. Yan. Naalis na natin. Naalis na natin yung tatlong rings na para dito sa ating clutch assembly. Ngayon naman, ang alisin natin is itong plate. Ang gagabihin ako Ngayon, baklasin na natin itong plate. Paalis dito sa clutch housing para mapalitan na natin yung spring and ma-check natin yung pinaka, pad ba yan? Basta yung umiikot or nagmo-move na part. Tutuklapin mo lang daw to. Yun. Yun. Itong makinis na side, ito yung nakaharap doon sa pinaka-assembly. Kaya itong magaspang, ito yung nakapaharap sa'yo pag ibabalik mo na. Okay. Tapos ito na ang, natin, clutch spring. And yung ating pad. Clutch shoe. Bang tawag dyan. Ngayon, alisin na natin tong clutch spring para mapalitan na natin. First time kong gagawa ng ganito. Ang tigas pala siya. So, wala akong circlip pliers. Ito lang yung meron ako, long nose. Pero ang nangyayari, madadamage yung itong
clutch spring. So, ang gagawin ko, kumuha ko ng pang keychain, tapos, ito yung malamya. So, ang gagawin ko, gagamitin ko yung keychain para, ayan, hatakin. Ayan, subukan natin kung gagana ang aking naiisip. Ito na, naalis ko na yung isa. Isa pa lang. Tapos, sunod natin yung dalawa pa. Tara. Bali, ang naano ko, mas madali siyang alisin pag nandito. Pag dito mo kukunin. Pero mas maigi, mas madali, sobrang dali. Kung gagamit ka ng circlip plier na ano, hindi yung ganito. Parang hood, ano to eh, hood style. Medyo may kahirapan lang. Pero, yan o. Naalis na, di ba? Ayan, naalis na siya. And last one. Highly recommended ko na gumamit kayo ng circlip plier kasi sobrang hirap na itong gawin. Yun. Hatak mo na. Yun. Naalis na siya. Pinahirapan ako nito ah. Ngayon naman check natin itong housing kung okay. Ano naman? Yan na. Dito lang. Nagdala ka lang siya dito. Kaya medyo, ayan, hindi siya nagano. Pero pag nakaano na, okay naman yung movement niya. Try natin itong isa. Same as this one, okay naman. Tapos ito rin. Yan, okay sila. Yan. Parang Beyblade yun, no? Yan. Anoan ko lang to, babrushin ko lang to. Para yung mga gabok. Ngayon, lagyan na natin tong RS8 natin na 1000 RPM. 1000 RPM. So, ang paglagay nito, itong mahaba dito. Yan, dyan. Ganyan. Yan. Tapos ganyan. Lagyan muna natin lahat. Yan. Yan. Tapos ngayon, hatakan na natin. Ilalagay natin dito. Lalagay natin yan dito. Tara. Yan. Ngayon na nakabit na natin yung ating clutch spring dito sa ating clutch shoe, ang gagawin na natin is ikakabit yung plate. Ito. Yung ibabaw is yung rough side. Yan. Yan. Lagay na natin yan. Ayan. Ngayon na napukpok na natin, makikita mo, yan o. Kasya na dito pumasok yung clip na ito. Yan. Subukan natin. Kailangan natin gumamit ng long nose. Yun. Palatandaan nga pala ulit sa gantong clip is yung rough na side yung nakapaharap sa'yo and yung round na side is yung nakapababa dito. Yan. Okay na. Kung malalagay na natin yung clip. Yan. Na-assemble na natin yung pinaka-clutch assembly natin. So, ano naman natin gawin is yung ating torque drive. Ngayon, nabubuin na natin tong torque drive. Kailangan natin grasahan or repakan itong, itong dadaanan ng pinaka-pin and yung loob ng half sheave. Kailangan natin repakan ng grasa yan. Alisin muna natin itong mga pin na to para mabunot natin yung pinaka-torque drive. Tara. Tapos bunutin na natin to. Ayan. Gagrasahan natin yung loob na to. Sa paggrasa daw nito, kailangan daw makuha mo itong crevices na to. Yung laman nito, tapos yun nandun sa may pinaka-lining niya kumbaga. And itong oil seal na to, kailangan natin lagyan ng grasa yan. Pero kakaunti lang daw dahil ang pinakamarami daw nalalagyan natin is itong part na to. Which is pagkasama na yung male torque drive ata ang tawag dun. Tara, kunin natin to. Ayan. Tingin ko okay na to. Tapos, yung sa sobra, kukunin na lang natin dito. Lilinisin natin. Yan. Tapos, slide. Yan. Ayan o. May sumama. So, ibig sabihin, masyado marami. Kunin natin yan. Tapos, lagyan na natin dito. Para kumapit yung pin dito sa locking niya, nilagyan ko ng grasa para hindi na siya gagalaw. Or, kahit papano, may kapit na kumbaga. Okay na, nalagyan na natin ng grasa ang ating torque drive. Medyo hindi ko na lang masyadong nilinis kasi syempre, itong kailangan din naman kahit paano may kaunti siyang grasa. Kaya ilagay na natin tong color guide ata ito.
Lagay na natin dyan. Yan. Pero, yan, hindi ko muna siya masyadong isasara. Dahil pupunasan ko itong maliit na gap. Kasi syempre, yung mga na-scoop ng color guide is mapupunta dun sa pinakailalim. Kaya pupunasan ko bago ko isara. Ito na ang ating torque drive. Tapos na natin grasahan at nabalik na natin tong color guide. Ang sunod naman natin gagawin is ilalagay yung spring and yung pinaka-clutch assembly. Para lock na natin, para magrasahan natin yung pinakaloob nito and itong bearing dito sa harap. May tinuro si Motobiz kung paano to grasahan mas madali. Ang spring na ilalagay natin is yung RS8 na 1000 RPM. Yun. Wala naman tong orientation kung kahit ano yung pagkakalagay ng spring. Before natin makabit yung pinaka-clutch assembly, kailangan natin tong plastic sa ibabaw. Lalagay natin dyan. Tapos, itong clutch assembly, dito na yun sa taas. Tapos, ilalak na natin gamit yung nut niya. Ito yung nut niya para dito. Bali, pigain muna natin to. Yan. Gamit tayo ng adapter. Okay na yan. Ilalak pa natin to gamit yung torque wrench. Para ma-torque to specs natin itong pinaka-assembly niya, gamit tayo ng Y-tool para mapang hawak natin. Dito ko siya nilalagay sa mas malalim. Tapos, torque wrench. Nakaset na sa 54 Newton meters ang ating torque wrench and iset natin. Subukan natin kung pwede natin iset ng ganito. Mahirap din pala itong paggawa ng CVT, no? Na-torque to specs na natin to 54 Newton meters. Okay. Grasahan na natin siya. Ngayon, para magrasahan natin tong bearing sa loob, tsaka yung nandito, yun nandyan, kailangan natin grasahan to. Which is yung gagamitin natin is yung grease technique na tinuro ni Motobiz. Bali, ang sabi niya, maglalagay daw tayo dito. Bali, maglalagay ka lang daw dito ng grasa. Tapos ipapaikot mo. Yan. Tapos, gagawin mo daw, papasak mo to. Tapos, papaikotin mo daw. Pasak, tapos paikot. Bali ganun daw. Isa pa. Pasak, ikot. Tignan natin kung nalagyan. Nalagyan. Nalagyan yung pinakaloob niya. Yan. Nalagyan yung pinakaloob. Nandun sa loob. Yan, kaunti lang. Pero tayo na maglalagay dyan. Ngayon na nagrasahan na natin yung pinaka-bearing dito sa torque drive. Ngayon, ikakabit ko na tong belt para mamaya yung pulley na lang sa harap yung ilalagay natin. Then yung belt. Ayan, napasok na natin sa loob yung belt. Ang gagawin naman natin ngayon is yung front pulley natin. Okay, ngayon naman dito naman tayo sa front pulley. Pero before natin magawa yan, kailangan muna natin palitan yung bola ng ating pulley. Ang nakalagay dito ngayon is 17. Papalitan natin siya ng RS8 na 15 grams. Tara. Ito yung RS8 natin na bola. 6 yan. Bala mag-straight 15 tayo dito sa ating pulley set. Susubukan muna natin kung kamusta ang performance ng 15 grams sa ADV. Pero ito daw, nung tinignan ko tong RS8, wala naman siyang orientation. Kasi parang pareho lang naman yung lalim nung both sides niya. So, ang gagawin ko, ganito na lang. Yan. Ano yung pulley natin. Tapos, isa pala sa tip na maano ko is itong backplate, lihain nyo itong gilid na to. Ito, naliha ko na to eh. Para lang wala yung edges na sobrang sharp. Yan. Lahat yan. All corners nung itong dinadampian ng bola. Itong slider ko, okay pa naman siya pero medyo may kaluwagan na. Next time na ako magpapalit. Palit na lang tayo pag nagbukas ulit tayo ng CVT natin. Bali, ang nito, ganyan. Tapos, lalagyan mo lang to. Yan. Ngayon sa bushing naman tayo. Pagdating dito sa bushing, may mapapansin ka, tatlong parang crevices or marking. Yan yung nasa harap sa'yo. Nakapaharap sa'yo. Ganyan. Yeah. Yon, ganun. Tapos pwede mo din daw yan lagyan ng grasa. Pero kakaunti lang. Kaya maglalagay tayo. Tapos yon, yung sa may sigunyal natin, dadampian lang din natin ng kaunti. Yan, sobrang kaunti lang. Ganito lang karami ang lalagay natin dun sa sigunyal. Madampian lang ng kaunti. Para lang hindi dumikit. Tapos, yung nandito naman sa bushing, yung natira doon na pinahid ko, nandito pa sa daliri ko, lalagay ko na lang dito. Yan. Yan. Tapos, wipe natin yung excess. Tapos yan, pwede na natin ikabit. Kabit na natin doon. Ingatan nyo lang na
Baka malaglag yung bola. Yan. Ngayon, pwede na natin ilagay yung belt natin sa ating CVT. Belt na may kasamang torque drive. Tapos, linisan lang natin yung sobra na grasa. Ngayon naman, pwede na natin ilagay yung dry face natin. Tara, kabit natin. Ito na yung dry face natin. Kabit natin. Yun. Washer, tapos nut. Lagay na natin doon ang dry face. Yan. Hand tight lang natin. Tapos kabit na natin ang ating bell. Yan. Yun. Lagay na natin tong washer, yung nut. Lagay na natin to. Ngayon naman gagamitan natin ng torque wrench itong nut dito and pati dun sa harap. 22, 19mm, tapos 49 Nm of torque. Tapos gamit tayo ng Y tool. 49 Nm of torque. Yan naman, sa harap naman. Kung mapapansin ninyo, mas malaki yung ano niya. So, tingin ko, okay lang to na gamitan niyang ng Y tool. Ngayon naman sa harap na ang ating hihigpitan. Gamit tayo ng 22mm, tapos 59 Nm of torque, tapos Y tool. Tara. Unti-unti lang. 59 Nm of torque. Okay na. Try na natin paandarin. The moment of truth. Medyo mapagpag yung belt natin. Hindi ko sure kung ano yung rason. Pero okay na ako dyan. Saktuhan pa lang naman yan. And first time natin magbukas. And I'm happy na okay. Ngayon natapos na tayo sa ating pagkakabit ng piyesa. Ngayon naman oras na sa para isara yung CVT natin. Huwag niyong kalimutan yung dowel. Dowel ng daw ang tawag dito. Guide yan kumbaga doon sa ano. And pati ito. Kapitan natin doon yung dowel. Itong tatlong bolts na to, dito sa tatlo sa dulo. Itong pinakamalaki, dito yan. Hindi ko pa hinihigpitan lahat ng bolts kasi star pattern daw ang paghihigpit nito. Kaya nilalagay ko pa lang. Ngayon, higpitan na natin ang ating crankcase. And gamit tayo nito. 8mm. Okay na. Ngayon, kabit na natin tong black part niya dito. Una natin gawin, balik muna natin tong wiring ba to. Tapos, yan. Tapos, i-clip na natin to pabalik dito. Tutulak mo lang yan. Yun. Tapos, yan. Lagay natin yung mga bolts. Pare-pareho lang yung mga bolts. Itong mga bolts na to, hindi naman siya kailangan na sobrang higpit. Yung katamtaman lang, hand tight lang. And yun. Tapos na ang ating CVT. Punta naman tayo sa test ride. Let's go. Peace! So ayun mga katribo, nandito na tayo sa ating test ride ng ating paggawa, sa ating paggilid at pagkabit ng mga bagong RS8 parts. And sa pagpunta dito, okay yung power niya pagdating sa overtaking, kahit rolling, mas madali siyang nakakapag-overtake. Mas okay ako dito. Tsaka pansin ko sa makina, hindi ganun ka hirap. Dito tulad ng 17, tapos both naka 1-2. Di ko alam kung bakit yun yung pagkatono, no? Pero mekaniko, so alam nila yung ginagawa nila. Pero ngayon sinubukan natin na palit ng parts by ourselves, DIY. Ayun, so far okay sa akin yung performance niya, yung takbo niya, pananakbo, yung tunog ng motor, hindi siya sobrang hirap or sakal kumbaga. Dito sa amin sa Bacoor, panik panaog or matatarik ang panik, kailangan talaga ng magaan na bola. Tapos siguro sa spring magla-lock in na tayo doon sa 1000 RPM, pero depende pa rin performance ng ating motor. So yun, so far sobrang tuwan-tuwa naman ako. And
And masaya ako na successful yung ginawa nating pagpapalit ng part. I know some of you might say na madali lang yung pagpapalit nito and basic lang siya. Ako kasi first time ko gumawa nun. First time kong gawin yung pagpapalit ng spring, ng bola, kasi first scooter natin si Honda ADV, kaya naman medyo hirap pa ako sa mga pagpapalit ng spring, lalo na dun sa clutch spring. Sobrang nahirapan ako doon. Kailangan pala ng circuit pliers para kahit paano matulungan ka na ilagay. All is good naman, nakabit naman natin, wala namang problema, nalinis naman natin yung mga kailangan linisin, pero hindi nga lang tayo nag deep clean ng ating CVT kasi na yung nagagawin natin, deep clean, pero matagal-tagal pa since nalinis naman natin siya. Itong bagong settings natin para sa Honda ADV 160 natin, sobrang okay ako. Maganda yung arangkada, maganda yung overtaking. Hindi ko lang sure sa top speed kasi hindi naman din ako ma-top speed kasi dito sa lugar namin merong mga stretch of road, pero mas gusto ko kasi maging defensive driver. Pero yun, minsan mapapakataw ka, lalo na kung libre yung daan, di ba? Kaya okay ako dito sa settings natin. Find out natin kung makapag-cave yung loop tayo. So yun, kung umabot ka dito sa part ng ating video, maraming salamat sa panonood at pagsama. Medyo matagal tong video na to dahil medyo mabusisi, pero maraming salamat dahil sinubaybayan ninyo at tinapos. Kung nandito ko pa rin sa part ng video na to, please like, comment, share, and subscribe, and pakiring mo na rin ang notification bell para updated ka sa kahit anong i-upload natin dito sa channel. Maraming salamat mga katribo. God is good. God bless you all. Ride safe. See ya!